Once na umalis siya sa bahay na yon, hindi na siya mayaman totally. Noong una ko pa lamang silang nakita ay nabanggit na sa akin ang tungkol dito, ngunit hindi ko ito pinagtuunan ng pansin, kaya ngayon ay inilabas na ni Nanay Glyza. Pag nagpa-family reunion po sila, halimbawa nag-family reunion, hindi po siya pinapapunta doon sa karamihan, pinapaalis po siya. Ayusin na natin yung ating mga problema, para tayo makasal na, ano na tayo? Ha? Ayoko na magsama ng ganito. Hindi na tayo magsasama ng ganito, matatanda na tayo. Dulot nga ng hindi magandang panahon na halos magdamag at maghapon na umuulan, ay halos 2:00 na ng hapon na makalabas kami sa aming tahanan patungo sa pamilya ng batang si Mark. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin. Ngayon may hindi tayo magandang panahon dito sa Bicol at sobrang ulan talaga at saka may kasama pang malakas na hangin. Pero nandirito kami ngayon kala Tatay Budoy para kamustahin yung sitwasyon nila dito, kung okay lang ba sila. Okay, tara, samahan nyo kami at kakamustahin natin. Kamusta kayo, Tatay Budoy? Ito po, naayos po itong ginawa ni Agum na wala. Sino po nagawa niyan, Tatay? Si Agum po, ibibinta kasi wala pa yung... Ibibinta ito? Bakit parang kakaunti naman yata? Hindi po, dadagdagan po yan. Dadagdagan pa ito? Opo. Meron na po ito. Saan po ito galing? Kinuha ni Mark. Si Mark ang nagkuha yan? Ano yan? Mga ilang ano ng nyug yan? Mga ilang palapa ng nyug ang nagamit dyan? Ilang batad niyo nakuha mo kahapon nung isang araw? Marami-rami din po yan. May isang nyug bubay ito? Meron pa dito, sa sako. Wala pa dito. Nasaan? Ay, marami pa pala dyan? Grabe. Marami pa pala dito. Tek nga po itong... Wala namang pera si Busing. Hindi ka pa nabayaran. Hindi pa, wala pong income. Grabe naman yan. Kamusta ka naman, Tatay? Okay naman po. Medyo... Ngayong nag-uulan, lumalabas ka pa din ba? Kanina po naglabas ako. Ay, wala namang pera si Busing. Nilibre ko na yung kalakal dito. Yung stock mo dito. Oo nga pala, nasaan yung stock mo dito? Hindi na lang ko ginahanap po kanina. Ayun nga po, resibo. May pakita mo nga. Grabe naman, hindi ka pa din po nabigyan. Hindi pa pa sa isang araw po ng pera. Tapos ito, wala kami... Tatay Budoy, may tatanong po ako sa iyo. Kung sakali ba na araw-araw kang nabibigyan, sapat ba ang kinikita mo sa pagkain ninyo? Nga, sapat naman po yun. Sapat talaga? Opo, sapat talaga po araw-araw. Ito po, resibo. Ayan o. Ibig sabihin pala, Tatay Budoy, nagkakaroon lang kayo ng kakulangan din dahil sa delay na pagbigay talaga. Opo. Pero kung nababayaran naman pala on time, kasya talaga. Kasya po, yun sa pang-araw-araw namin. Opo. Kasama na po yung baon doon ni Mark. Nagkakasya naman po yung ano. Kumusta po yung kamay mo, Tatay? Okay naman na po. Kupis na po. Pero masakit kasi sugat lang yung loob siguro. Pero at least magaling na ano, Tatay. Wala na yung pamamagaan niya, ano? Naisuntok ko na. Ito po, Tatay, kailan pa sinimulan ito ni Nanay Glyza? Kahapon po, tinunungan ko po siya nung magkayas kung habang umuulan, natulong po ako sa kanya. Okay. Pang ilan ito pa lang yung nagawa ninyo? Opo, yung pala po, inaayos ko po kasi maninipis po yung... Kasi naampias dito, kaya kaya tumitigil kayo sa paggagawa? Oo. Tulong-tulong po kaming tatlo. Sa paggagawa nito? At gawa ng... Sabi ko kasi daw nung teacher, sin break na. Kaya hindi pumasok yung isa at nagkuha na ng irok at saka yung ginawa niyang walis. Hindi man niya nagparatambay dyan sa babat. Ay, nag-iingat na rin baga. Ay, ibig sabihin di po ngayon nagpasok si Mark. Nanay, ganito po, wala pong sim break ang private, ano? Ang private school po, wala pong sim break. Ang meron lang po yung mga public. Ayan, kaya nga po yung anak ni Commander, talagang dire-diretso pasok pa rin. Bukas po, papapasukin po at... wala pong sim break ang ang private school. Baka po sabi-sabi lang ng mga nasa public, akala naman kasama sila. Baka nga po akala ng mga bata kasama sila sa sim break. Wala pong sim break ang private, ano? Opo. Kasi kami din nga po, akala namin talaga may sim break ang kaya nga po dapat may lakad kami. Kaso nga lang di kami natuloy kasi nga wala pa lang sim break. Nanay, bukas papapasukin po namin yung anak namin at gawa nga nung pasensya na po at akala kasi namin ay meron ding ditong sinbreak ng mga ganitong estudyante. Kaya ang ginawa na lang po ng anak ko kaysa layas daw po siya sa baba, madami pa sa mga problema, nanguha na lang ho ng irok at saka yan, nagparagawa kami kagabi ng mag-anak ng walis tingting.
tulong-tulong po kaming tatlo rito. Kaya yung anak ko nandyan sa loob. Okay. So, yan. Basta, nanay, bukas papasukin niyo po si Mark, ano? Opo. Para po, para wala maging lapse. Kasi, ayan din yung akala namin. May sim break, pero yun nga, nalaman namin na wala pala. Kaya nga po. Sa private. Sa mga public siguro meron, ano? Opo. Okay, Tatay Budoy, halika po, kakausapin kita tungkol dito sa gusto mong gawin na kulungan. At gusto ko tayong tulungan dito na magawa ito. Tatay Budoy, ito po ba ang kulungan mo ng manok na ito? Ano po ba yung gusto mong gawin natin dito? Dito po, gusto ko bubong dito, yero. Yero, tapos Dito po sa Kawayan. kawayan, pati dingding. Yero na rin po. Tatay, hindi, nasabi ko na to kala Mark, hindi kasi maganda ang yero sa manok. Ay di, ano po Kapag dapat kulog na plywood. kulog. Plywood. Oo, hindi, ano po tatay, dapat gawa sa kawayan. Kawayan na, po. na maliliit lang yung agwatan. Opo. Para po nang sa gano'n, nakakalanghap din ng hangin na maayos yung mga manok. Opo. Kasi hayop din po, parang tao din yan. Kung ikulong natin siya sa yero, di ba? Kaya nga po dito ko lang siya nilagyan ng yero para di pasukin na ahas. Oh, yun, pwede yun. Ano? Opo. Tsaka pag medyo maliliit naman ang agwatan, basta't nakakahinga yung manok, hindi naman yan siguro mapasok ng ahas, ano? Opo. Kaya nga po yero ang kawayan ng kailangan kong pang-forma dyan. Okay. Inuumpisahan ko na nga po yan. Sige po, Tatay Budoy, pwede nga din na, na tulungan kita sa paggagawa dito. Tatay Budoy, ma-order ako ng yero, tapos lagyan natin ito ng yero, tapos kawayan. Ha? Opo. Paano yung mga kahoy na gagamitin natin? Saan tayo kukuha? Ay, meron na nga po dyan. Baka maghanap-hanap talaga po ako dyan sa tabi-tabi ng kahoy. Kailangan ko lang po talaga pambubong tapos pako. Pako. Oo. Okay, baka po pwede din na na kumuha tayo ng kahit kukulamber, yun na lang gamitin natin. Huwag ka na Opo. maghanap, ano? Tapos kawayan. Order na lang tayo ng kukulamber, Oo, tapos tulungan kita gumawa. Ano, gusto mo? Opo. Okay, Kasi sige. marami na po naging manok ko doon. Ayan, nasa 15 na yun. Ilan? Naglilimlim na nga po. Nasa 15 na. 15, naglilimlim na nga. Okay, kailan mo, tatay, gustong simulan natin itong ano mo? Ay, kayo po bahala. Nasa sa inyo po yun. Okay, kailan ka ba bakante? Kailan ba yung bakante? Baka araw po mo? bukas. Bukas bakante ka? Opo. O sige, once na bukas bigyan tayo ng maganda na panahon, tutulungan kita, gagawa natin ito ng umaga. Sige, Tatay Budoy, ha, bukas dadaling ko yung materials dito. Opo. Ha? Opo. At gawin po natin ito para nang sa ganoon may ayos mo yung mga alaga mo. Opo. Kasi kung malay mo, nandiyan pala yung swerte nyo sa pagmamanok. Kaya nga po. Diba? Oo. Alam Kaya mo, po ganito lang makarami po yun. nyo. Kaya nga po ganito lang ginawa ko at ito baka malagyan ko na rin ng kalakal yung sakasakali. Okay. Tatay Budoy, nag-message sa akin na kamag-anak ninyo, Po. tumatawag siya kagabi pa. Sino po yun? Hindi ko alam kung kapatid mo. Ha? Opo. Hindi ko alam kung kapatid mo po yun. Ito po ba si Nanay Glayza ay kamusta, Tatay Budoy, ang kanyang lola na sinasabi ninyo? Ano po yun? Medyo matanda na po yung lula niya. Ako naman po Pero yun. buhay pa naman. Buhay pa naman po. Kaso lang, pag ako'y napunta ron, yun, kinukumusta ko naman po sila. Alam mo kung saan nakatira yung lola ni Nanay Glayza? Opo, alam ko po. Kasi mga kalingap, sabihin natin to kay Nanay Glayza rin na paglaanan Tatay Budoy ng oras. Kasi may nag-message sa akin, mahinang-mahina na daw po yung ngayon ni lola ni Nanay Glayza. Mahina na po. Mahinang-mahina na daw po. Ngayon ko naman sana na darating yung oras po na hindi man lang ni Nanay Glayza makita yung nagpalaki sa kanya. Opo. Kahit pa paano siguro hinahanap din siya no. Siguro si Nanay Glayza lang nag-iisip na baka galit pa sa kanya. Pero ngayon na mahinang-mahina na po, gusto ko sana na kausapin mo si Nanay Glayza ngayon. Kumbinsin mo siya na puntahan natin. Tara po, tatay. Bebe. May nag-message sa amin. Kay Lapit ka, tay. Tangok mga kami nag-message. Mahina na daw yung lolo mo. Nagpapapunta sa atin doon. Anong gagawin natin? Sa akin nga may nag-message din. Hindi ko alam kung sino. Ano po yun, tay? Anong sabi? Ito sabi niyo po baga. Okay. Yung sa ate mo yun, tumatawag kagabi. Yung kapatid ko po. Oo. Paano po, Nanay Glayza? Anong plano mo? Yung lola niyo daw po pala may mahinang-mahina na. At ayoko naman na mahuli yung time na hindi mo lang mabisita. Ano pa yung plano mo, Nanay Glayza?
Ayan. Ba't nanginginig yung kamay mo, nanay? Kaya? Kaya ka? Ha? Uyak. Kaya nga po sabi ko kay Tatay Budoy, kumbinsin po kayo na mapuntahan natin. Opo, nanay, ano po yung desisyon nyo? Tay, kumbinsin mo si nanay. Opo, at kukumpisin ko talaga kung ano-ano na mag-intensyon. Hindi, Gusto ko po ngayon na tay, kumbinsin mo si nanay. Kasi kung di ko si nanay makumbinsi, baka kayo. Tatay, kausapin mo po si ano, nanay. Bibi? Kasi para baka pumayag. Baka kasi pagkita. Ha? Baka makita ako ng mga Kasama na ba natin sila? Hindi mo tayo mag-iisa? Ay, hindi sila. Intindihin mo yung lula mo. Intindihin mo yung lula mo. Iintindihin ko rin yung kamag-anak ko. Kung anong pinagbulan ng gulo. Para magkaayos-ayos na lahat. Wala nang problema. Ayusin na natin yung ating mga problema para tayo makasal na. Ano na tayo? Ha? Ayaw ka nang magsama ng ganito. Hindi na tayo magsasama ng ganito. Matatanda na tayo. Ha? Huwag ka nang umiyak. Pati ako naiiyak sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Yan na. Yan po ba nanay yung ano ba yung kinakatakot Tatay Budoy ni Nanay Glyza? Bakit ayaw niyang pumunta po? Gawa po kasi nung mga kamag-anak niya. Akala kasi manghihingi kami ng pira. Once na pupunta doon. Oo, kaya sinasabi kasi ng mga kamag-anak nila, usap-usapan, dito na naman itong parahingi na ito. Gagano. Parang nabanggit sa akin ni Nanay Glyza dati, may kaya-kaya po ba ang side ni Nanay Glyza? Oo, may kaya po. Kaso nga lang, sila lang po yun. Ang katwiran po nito, once na umalis siya sa bahay na yun, hindi na siya mayaman totally. Hindi na siya kasakop sa pamilya. Oo, hindi na siya sa pamilyang yun. Kaya, yun ang katwiran niya. Hindi na siya kadamay doon. Yung yamang yun, para sa kanila yun, hindi para dito. Nanay, kasama mo naman po kami pag pupunta tayo doon. Hindi naman namin kayo pabayaan doon. Para po kahit paano makita nyo pa yung lola nyo. Mas gusto nyo po ba na pupunta kayo? Lolo, pasok ka na ulan! Ha? Mas gusto niyo po ba pupunta ka doon yung nakahiga na si lola mo? Mas maganda mapuntahan mo yung kapag humihinga pa. May buhay pa, makausap mo pa. Kasi ito pong nag-message sa akin, concern lang din po siya na kumbaga naantig lang din siya na alam niya kasi kung ano yung sitwasyon ng lola niyo ngayon. Kaya sinasabi niya na baka magawa ng paraan, makausap ka na mapuntahan mo. Kasi marahil gusto ko rin yung makita. Tagal na daw kasing panahon, sobrang tagal na. Totoo ba yung tatay? Opo, ilang taon na po kami dito. Yun na yung taon na hindi talaga siya umuwi doon. Opo, ilang taon na po Kung kami gaano kayo dito. katagal dito. Opo. Grabe. Mga ilang taon pa lang si Mark Daniel nung umalis kayo doon. 6 na taon, ngayon ilang taon na po si Mark? 15 po. 16 na po siya. Mga 16 na. 16 na. Sobrang tagal na pala nanay. Tagal na nga po, kaya nga po hindi na ito nakakawirong tagal na. Grabe. Ano po nanay, anong gusto mong, anong plano mo, anong gagawin natin? Ha? Kasi naano po kasi ito sa sinabi ng lola niya sa akin. Na Magpantay mo daw po ang paan nila. Huwag daw po kami pupunta doon sa bahay na yun, na malaki. malaki po ba ang bahay ng mga pamilya nyo Nanay Glyza? Kung malalaki pang bahay nung ngayon. Tikit-tikit lang po sila ng bahay pero lalaki ng Talagang bahay. magkakamag-anak sila halos lahat doon. Opo, magkakamag-anak po sila. Kasi kahit nga pa ako, nung nasa ko ito, nahiya ako tumutong doon sa bahay no, yung tiles. Ibig sabihin po pala Tatay Budoy, ito sila Nanay Glyza may kaya sa buhay. Opo, may kaya po yan.
sa buhay. Ganun. Sila lang po, pero hindi po siya kasama. Kasi nga, si Nanay Glyza, mas pinili niya po na maging, kumbaga makasama kayo. Opo. Sabi ko nga, sinasabi ko nga dito lagi, bakit ako pinili mo? Mahirap lang naman ako, ganito na hanap buhay ko. Ay, wala problema yun, basta mahal kita, sabi niya. Parang umiyak, ano? So, ito mga kalingap, salamat sa concern na nag-message sa atin. Ang gusto ko lang naman sana ay tayo po walang problema anytime. Pwede ko silang dalahin doon at ayusin ko yung problema ni Nanay Glyza sa pamilya niya. Siguro naman napakatagal ng panahon. Baka naman iba na. Ngayon yung pananaw nila sa buhay o tingin nila kay Nanay Glyza, ganoon na rin sa pamilya ni Tatay Budoy. Gusto kong maging ayos. Ano po yung nanay? Kaya ako nagsisikap na maigit para may pag-inda sa kanila na hindi ako aasa sa kanila. Bakit po ba tatay natatakot si nanay? May time na ba na pumunta kayo doon tapos sinabihan si nanay na manghihingi lang? Oo, Ano ba yun? opo. Ganun po talaga sinasabi nila pagka kami napunta ron, akala lagi kami manghihingi. Yun ang sinasabi nila sa amin. Hindi na pagka po namin ugali manghihingi sa kanila. Ako nagawa ng sarili kong sikap, pero sa paghingi sa kanila hindi ko kakayanin manghingi. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako uuwi ng zero. Kasi ayokong pagtawanan ako ng mga pinsan ko na ako lang ang mahirap. Hindi ako hindi na uuwi. Miss ko man ang matanda, pinipilit ko maging matatag eh. Kasi gusto ko rin pumantay sa kanila. Nanay, hindi nyo naman po kailangan gawin yun. Hindi nyo po kailangan gawin yun, nanay. Kung ganun po ang tingin nila sa inyo, hayaan nyo lang po yun. Basta ang importante po, kung saan kayo masaya, yun yung sundin nyo. Yung hindi ko na nararanasan, naranasan ko na eh. Kasi Nanay Glyza, ang totoong yaman, wala po dito sa lupa. Nasa kaharian po ng Diyos, ang totoong yaman. Kaya lahat po ng yaman dito, kapag nawala na po tayo, mawawala ng saysay din yun. Ang kagandahan nga lang, kahit paano, yung may iwan natin, meron silang magagamit pa na naiwan natin para sa kanila. Kaya yung pong nanay yaman, hindi po yan dapat natin masyadong isipin. Kaya iniwan ko na tignitat ko na sa Thailand kasi ayoko pagtahanan ako ng mga kamag-anak ko na ganito lang ang itsura ko. Ang hirap. Ano masabi mo tatay? At ito pala yung may kaya si nanay, mas pinili niya na na samahan ka. Kaya nga po sabi ko nga sa kanya, bakit ako ang pinili mo? Ay marami na pala sa nanliligaw na may kaya. Ay hindi naman daw niya gusto yung ugali nun. Hindi daw niya makuha yung ugali ko sa mga manliligaw niya. Ganun. Oo. Alam po niya. Salamat po. Ibig sabihin pala Nanay Glyza, ang tinitirhan niyo po doon ay maayos. Magandang bahay niyo nila, tiles. Kanila lang yun, hindi sa akin. Ito po bang ninyo Nanay Glyza ay sila yung totoo mong pamilya talaga? Totoong pamilya mo talaga sila? Ito pong lola mo, anak niya yung nanay niyo? Anak ko yun, mama ko. Ay, yung mama mo. Mama ko namatay. Talaga palang may kaya pala sa buhay ito si Nanay Glyza. Grabe. Nagsakripisyo si Nanay Glyza para sa itatay. Kaya nga po. Sinamahan ka po niya, Kaya nga po inaalagaan ko po ito. Hindi ko po kailanman hindi ko kahit ito napapagbuhatan ng kamay. Kasi nag-aaway kami. grabe. Mabait din si Tatay Budoy kasi kaya nagustuhan ni Nanay Glyza kaya mas pinili kasi alam niyo mga kalingap, may sa family namin may ganyan din na yung lola ko din ganyan din, mayaman na pamilya pero mas pinili niya yung lolo ko kasi sobrang bait. Tinakwil din, parang ganito rin kay Nanay Glyza, tinakwil din. Pero yun, nagsikap din yung lolo ko para mabago yung tingin sa kanya. Parang si Tatay Budoy din, nagsisikap din. Kaso nga lang talagang sa kahit anong kaya ni Tatay Budoy,
sapat at sapat lang din talaga yung kinikita no tatay. Kasi pag nagpapalim, family reunion, ako lang ang kawawa. Ay nagpa-family reunion sila, ikaw lang yung wala. Ako kawawa ko. Kasi pag nagpa-family reunion po sila, halimbawa nag-family reunion, hindi po siya pinapapunta doon sa karamihan, pinapaalis po siya. Sabi ko, anong trabaho nila sa'yo? Ba't pinapaalis ka? Ay tao ka rin naman, hindi ka naman ano. Ako lang ang inaan nila doon sa family reunion. Sabi ko, kung gayaman din lang na pinapaalis niya yung asawa ko, hindi na rin ako aatid sa dyan. Uwi na kami ng asawa ko sa amin sa kila mama. Nangyari yung nanay Glaza, yung ganun? Mangyayari, malimit yung mangyayari dyan. Kaya ang kalooban po nito, malayo sa kalooban nila. Si nanay Glaza yung loob niya, malayo dun sa lahat ng side niya. Oo. Maigi pa nga yung ano, maigi pa nga yung si Daddy Lolo. Alin po, nanay? Si Daddy, Sino po yun yung lolo nyo? tiyuhin ko. Tito mo. Bakit po, ano pong meron? Hindi ako iniiba. Daddy, Hindi ka tinuturing na iba kumbaga. kung nakikinig ka man, Daddy, patawarin mo kami. Kung ano man yung nasabi ko, patawad. Hindi ako uuwi. Hindi, ayaw mo talaga umuwi nanay. Grabe ako, mga kalingap, sinubukan ko lang yung best ko na si Nanay Glaza ay kumbinsihin na umuwi at makita yung lola niya. Pero yun nga, siguro trauma ang inabot ni Nanay Glaza sa kanyang mga pamilya. Kaya natatakot siya na baka ganun pa rin yung mangyari. Pero Nanay Glaza, kung mahal mo yung lola mo, dapat ignorein mo sila, baliwalain mo yung mga yun. Kasi ang pupunta mo naman doon si lola mo, hindi naman sila. Pag-isipan mo po nanay ha, habang maaga pa po. Ano tayo Buday, pag-isapan nyo ha. Apo. Kumbinsin mo si nanay kung ano magiging desisyon niya. Siyempre yun ang i-respeto natin, di ba? Apo. Tama na nanay, huwag ka na po umiyak. Yung mga ganito palang story to sila Nanay Glaza na hindi natin alam na si Nanay Glaza pala ay noon nabanggit niya sa akin pero hindi ko naman na inusisi ito noon na ito pala talaga sila ay maayos ang buhay, may kaya sa buhay. At si Nanay Glaza ay parang tinakwil dahil nga pinili niya yung ganitong buhay at ikinahihiya daw siya sa tuwing darating yung pagsasama-sama o pag-iisa ng pamilya nila. Ano po yun, nakakalungkot yung pangyayari na ganun.